What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try. Want a website with unmatched power, speed, and control? Try Bluehost Cloud, the new web hosting plan from Bluehost, built for WordPress creators by WordPress experts. With 100% uptime, incredible load times, and 24/7 WordPress priority support, your sites will be lightning fast with global reach. And with Bluehost Cloud, your sites can handle surges in traffic no matter how big. Plus, you automatically get daily backups and world-class security. Get started now at Bluehost.com. B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 2, Lihim ng Batong Bughaw, Kabanata 16, Habulan sa Ilog. Hindi makatarungan ang mundo para kay Boging. 3:30 pa lang ay ginising na siya ni Kiko. Siya naman daw ang sumilip sa butas at magbantay. Gutom na rin si Boging dahil kinain pala ng 3 ang mga avocado niya habang siya'y walang labang natutulog. Inilapat ni Boging ang kaliwang mata sa butas. May narinig siyang ingay pero hindi iyon galing sa labas ng lihim na silid. Parang ungol ng aso na hindi maintindihan. Nawala ang antok ni Boging. Inabangan niya ulit ang ingay at hindi naman siya nabigo. Napatawa pa siya nang matanto niyang tiyan pala niya ang tumutunog. Kumakalam na ang sikmura niya. "Huwag kang magalala," sabi ni Boging sa tiyan niya habang hinihimas-himas pa iyon. "Makalabas lang tayo pakakainin kita ng marami." Natigilan si Boging. "Gutom na nga yata ako," sabi niya sa sarili. Nakakaamoy pa siya ng piniritong daing na bangus at longganisa at halos marinig pa nga niya ang ingay ng sinasangag na kanin. Napabalikwas si Boging. Hindi niya imahinasyon ang mga iyon. May naririnig talaga siyang sinangag mula sa kusina. Matindi talaga ang basic instinct ni Taba sa pagkain. Ayun nga si Monalet sa kusina. Hindi pa sumisikat ang araw, naghahanda na ng almusal. "Gino, Kiko, Jo!" Inalog ni Boging ang mga kamay ng mga ito habang nakasilip pa rin sa butas. Baka kasi mawala sa paningin niya si Monalet at ang daing na bangus at ang longganisa at ang sinangag. Gising agad si Gino. Mabilis itong nakagapang sa tabi ni Boging. Protesta naman si Kiko dahil hindi pa siya nakakarami ng tulog, eto't ginigising na naman siya. Tiningnan ni Gino ang relo niyang kumikinang sa dilim. Wala pang 4:00 ng umaga. Kahit pa nasa probinsya sila, ay masyadong maaga ang ginagawang pagluluto ni Monalet ng almusal. Pinausod nito si Boging at siya naman ang sumilip sa butas. Inilalagay ng babae ang mga niluto sa isang baunan. Bakit nagbabalot ng pagkain si Monalet? Saan to pupunta? O kanino niya dadali ng pagkain? Pinilit nilang gisingin si Kiko dahil paalis na si Monalet. Tahimik nilang nilisan ang lihim na silid. Sumilip muna sila sa labas ng kwarto at kitang-kita nilang lumabas si Monalet sa likod ng bahay. Patago-tago sila habang tahimik na sinusundan ng babae. "Gino, papunta sa ilog ang daang to, diba?" Sagot ni Kiko na pupungas-pungas pa. "Oo, pero ano kaya ang gagawin ni Monalet dun?" Napatigil si Gino sa pagsasalita. Biglang lumingon si Monalet kaya nagdapaan sila sa mga halaman para makapagkubli. Hindi na sila umalis sa kanilang pinagtataguan.
Kita naman sila ni Monolith. Hinila ng babae ang isang bangka, sumakay doon at nagsagwan sa direksyon ng maliit na isla. Sa isla pupunta si Monolith. Bulalas ni Kiko, nagising na. Naalala niya ang punto doon at ang gumagalaw na ilaw na nakita niya kagabi mula sa bintana ng kwarto. Mabilis na nagdesisyon si Gino. Kiko, susundan natin si Monolith. Sumakay ka na dyan sa maliit na bangka. Kayo naman, Boging at Joe, maghintay muna dito sa daungan. Kapag maliwanag na at hindi pa kami nakakabalik, tumawag na kayo ng saklolo. Magpoprotesta na sana si Joe dahil hindi na naman siya kasama. Pero okay lang naman kay Boging dahil kahit payata alokin siya ng 1 dosenang hot pandesal ay hindi niya tatawirin ng ilog na sakay ng maliit at walang katig na bangka. Itinulak na lang ni na Boging at Joe ang bangkang sinasakyan ni na Gino at Kiko. Tahimik silang nagsagwan para sundan si Monolith. Sina Joe at Boging ay naghahanap na ng mapagtataguan kung saan kita pa rin nila ang bangka ni na Gino at ng kay Monolith. Kahit madilim pa ay panay ang dasal ni Kiko na huwag silang makita ni Monolith. Pero natutulog pa yata ang santo ni Kiko dahil alam na pala ni Monolith nang marinig nito ang pagbagsak ng bangka nila sa tubig. Nasa may kalagitnaan na ng ilog si Monolith nang sadyang pinabagal nito ang bangka niya. Hihintayin niyang makalapit si na Gino bago siya kikilos. Nagulat pa si Gino nang mapansin niyang nakatigil sa gitna ng ilog si Monolith. Madilim pa nga kasi noon, kaya't hindi nila matansya ang distansya nila sa babae. Pero hindi nila dapat abutan si Monolith. Dapat ay sundan lang ito. Pero bakit nakatigil sa gitna to? Baka naman mangingisda lang si Monolith, naisip ni Gino. Malapit nang magtabi ang mga bangka nila at nag-isip na ng palusot si Gino dahil tiyak na tatanungin sila ni Monolith kung ano ang ginagawa nila sa ilog. Nakatalikod si Monolith at nakayuko na parang nagdarasal. Ang dalawang braso nito ay nasa kandungan. Isang piyan na lang ang layo nila sa bangka ni Monolith nang biglang pumihit ang babae at humarap sa kanila. Itinaas ang dalawang brasong may hawak na sagwan at papaluin si Kiko na nakaupo sa harapan ng bangka. Natural na umilag si Kiko sa nakaambang sagwan at sa biglang pagkilos niya ay tumaob ang bangka. Nahulog sa malamig na tubig ng ilog sina Gino at Kiko. Nakangisi naman si Monolith habang papalayong itinulak pa niya ng sagwan ang nakataob na bangka. Tinitiyak niyang hindi na masasakyan pa ni na Gino ang bangka para sundan siya. Nagsagwan muli si Monolith patungo sa isla. Ni hindi nito nilingon sina Gino at Kiko na nagtetrading na lang sa tubig. Save on O'Reilly Brake Parts Cleaner. Get 2 cans of O'Reilly Brake Parts Cleaner for just $8. Valid in-store only at O'Reilly Auto Parts. O'Reilly